Alright, mayong buntag sa tanan. Morning. So first of all, I would like to thank ato ang senior pastors, Pastor Blair, Pastora Che, for allowing me to deliver this message this morning. Again, privilege yun mo share ta sa Word of God, kay kuha ni siya kanang dili ni siya parehas sa mga naanda nato nga mga reporting or case presentation kay kani siya labaw pa ni sa information nga pwede nato i-relay kay pulong ni sa Ginoo. Amen. Pulong ni sa pinakagamahanan sa tanan-tanan, pinakahawd sa tanan. Amen ba? Sige, before we start, let us welcome the Holy Spirit sa ato ang word this morning. Holy Spirit, God, we welcome your presence in this place, Lord. Dwell in this place, Lord God. Speak to us, Lord God. Open our hearts and minds, Lord. Lord, speak into our innermost being this morning, Lord God. Move, Lord God. Move your way in this place. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. All right. So, as na-mention ni Pastor Blair ganiha, we are currently in a series karon sa church, the Word for Everyone Davao. Nata sa series of encouraging each and every one of us to serve. Amen. Sige, ina yung katapad. Let's serve. Because po, mag-serve na ta. Di ba? Amen. So, ang title is Shaped to Glorify God. No? Sige, repeat after me. Shaped to glorify God. So, kitang tanan, natay kanya-kanyang mga body shapes. Okay? Or mga body types. Okay? So, naay three basic nga mga body shapes o mga body types. So, although karon ni-evolve na ni siya, na mga mix, na mga different understanding about this, pero ang pinaka-basic yun nga body types natong mga tao, nga pagkaanak nimo ingon anak na jud ka, are these three. Okay? Number one, kaning mga ectomorph. Alright? Sige, repeat after me. Ectomorph. Kana mga ectomorph, kana naturally niwang gyud, payat gyud. Bisag kung saog kaon, di gyud mo tambok. Mabusog lang pero di gyud nambok gyud. Payat gyud siya, bisag kung saog gyud niya. So, ang advantage nila, di gyud sila manambok. Niya human, taas po ni sila endurance, especially sa mga kanang mga running, kanang mga activities that would require constant strength. Mo ni ang advantage sa mga ectomorph. Ang disadvantage lang nila, dali sila tugnawon. Tapos, maglisod sila reach o ideal body weight. Nga even normal weight, usually dali na kayo sila ma-underweight. Morning disadvantage sa mga ectomorph. Next, napoy kaning ginatawag ng mga mesomorph. Okay? Sige, repeat after me. Mesomorph. Kaning mga mesomorph, morning sila kanang naturally strong ang body build. Naturally muscular. Naturally solid. Kanang brusko. Kana sila. Macho. Kana. So, ang advantage nila, they are athletic, dali sila mag-training, mga sports, mga basketball, ana. Ang disadvantage lang, moderate naman ang metabolism sa mga mesomorph. So, kung kaong kagtaman, mesomorph ka, pwede juga mo tambok, pwede yung mudako yung tiyan. Pero kung ba-exercise na po ka, mubalik na po ka sa imuhang original nga body shape or imuhang body type. So, muna mga mesomorph. Next, kaning mga endomorph. Okay? So, ang endomorph, not round ang body shape, dako. So, kani sila, slow ang metabolism. No? Mukaon o mag-exercise so 1 month, mamayat. Mukaon isa ka semana, tambok na pod, mudako na pod. So, nga naman, ang metabolism nila slow. Muna yung mga endomorph. Napo na sila advantage. Actually, ang endomorph, kusga na, strong na sila gyud to start with. Kusga na sila. Una ay ginaibuli kay kusga na. Kusga na mga endomorph. Mabita na mga sumo wrestlers. Muna ang ginako, okay, dali sila maka-gain og body mass kay kusga na sila. Disadvantage lang, of course, dali gyud sila manambok, no? So of course, kabalo naman taon sa mga disadvantages of gaining too much weight. So, irregardless ato ang body type or body shape, natay usahay mga insecurities, di ba? Kung payat ka, gusto ka mo dako. Kung dako ka, gusto mo ka mamayat. Di ba? Bitaw.
No? Kisa ba'y makarelate ana dire? Payat kay ka, gusto jud ka mo dako. Oh, katong dako pod, gusto pod mamayat, di ba? Kisa may makarelate taas kamot. Naagad do, di ba? Mo natin mga insecurities. In fact, no, according sa isa ka study, even sa mga bata, no, 13 to 14 years old, 78.1% sa Asia na ay mga dissatisfaction sa ilang body weight. Bata 13 to 14 years old. Sa adult, according to a study by Mental Health Foundation, 34% of adults are anxious of their body weight. Na ay anxiety sa iyang body weight. Kung ato na tanawon, 1 in every 3 individual dunay anxiety sa iyang body weight. But pasabot in this room, pilang ta ka book dire, isa sa kadagatulo diring galingkod dinha sa imong katapad, dunay anxiety sa iyang body shape. Amen? Amen? Oh. In fact, even sa pag-serve kay Lord, even sa church, pareha sa ato ang mga body shapes, ato ang shape na to ba, napod tayo mga insecurities. Di ba? Gusto ko mo serve, but dili ko fit. Gusto ko mo serve, but my abilities are not enough. Di ba? Gusto lagi ko mo serve. Series karon sa serving the Lord sa ministry. Pero, kulang akong kahibalo. Di ba? Gusto ko mo serve. Ngunit pinakabungkat siguro, no? For me, dili ko mo serve. Nga naman, because I am not holy enough. Di ba? I am not worthy para mo represent kay Jesus diri sa kalibutan. Ang question, kinsa ba'y holy enough to serve? Diba? All of us fell short before the glory of God. And in fact, ingon sa Mark chapter 2 verse 17, ingon si Jesus, but, ingon siya diri, I have come to call not those who think they are righteous, okay? But those who know they are sinners. Ang gianhin ni Lord diri sa kalibutan, ang purpose ani ato ang church, kay dili para sa super balaan na kayo, righteous na kayo. But this church, ang gianhin ni Lord diri are for us, sinners. Pero wala lang kutob diha. Dili lang sinners, but sinners nga nagrepent and who are willing to change for the glory of God. Amen ba? So kung sinner ka, lagi sinner, but you have repented wholeheartedly and you want to serve the Lord, then you are qualified. Amen? Ingnan mo katapad, you are qualified. Because of what? You are qualified. Amen? In fact, kana ato mga insecurities, ingon sa Psalms 139 verses 13 to 14, you made all the delicate inner parts of my body and knit me in my mother's womb. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. How well I know it. So kisa nahimo sa tuwa? Kisa nahimo? Si Lord mismo ang Ginoo, di ba? Wala taghimo og random circumstance. Kitang tanan gihimo sa Ginoo. Amen. You and me, we are all created by the Lord. Giyon sa paghimo. Sulagma ra ba? Murag pang ana ba? Dili. Kuan lang ba murag feelan nako maghimog tao. Pang ana ba papabuhat? Di ba remember? Balikan nato ang Genesis. Ang tao lang ang gihaguan sa Ginoo. Nagkuha siya gyuta, iyang giporma, nagmeeting pagid sila. No, sa three persons, buhaton na to ni according to our image and likeness. Nagdiscuss pa sila sa iyang tulo ka persona, nagstory ba sa kogalingon. Human giginhawaan pagyud siya. And then that soil kana nga yuta nahimong tawo. Amen ba? So you are beautifully and wonderfully made. Complex, marvelous. Kung Bisayaon na siya, talagsaon, rare. Kani mong katapat, endangered species na. Rare na. Rare na gyud. Tinuod, wala may laing yung pareha gyud nimo. No, imuhang fingerprint, imuhang iris, imong mata, wala gyud. Bisa pag kambal mo, lahi ra gyud gyapon na. Talagsaon, rare, complex. No, dili ka simple. Dili ka simpleng tao. Isa kang komplikadong tao because you are made of complicated
things. So our body shape, our skills, and our talents are all given by the Lord. Kung ato ang tanawon og maayo, di ba sulti diri inner parts of our body? So ato ang lawas, sa sulod sa ato ang lawas, we are composed of different internal organs. Okay? Science sa puta. No? Sorry, doktor mong guguso. Science kita. Natin mga internal organs. Okay? Okay po ni para revelation sa word, and then ma-bright lang kita. Pag human po sa itong kuhan, napo tayo mga kuhan ba, di ba? So na ito yung mga different organs sa itong lawas. Number one, all these organs are unique and plays a vital role. Repeat after me, unique. Vital role. Di nyo ka mabuhi kung wala ka isa ni. No? Except lang sa cases nga pwede siya matabang. No? For example, nagka-gallstone and things like that. Pero para ka mabuhi fully functionally, kinahanglan, tanan nga kaning mga organs nga nakita niyo sa picture karon should be functioning well. Unahon na to ang brain. Ang brain, mo gina siya pinaka-bright. Kay brain man siya. No? Ang trabaho sa brain, mo na mo process tanan. Nimong naibawaan, tanan nimong buhaton. Sa brain na siya. Ang heart, mo na siya mo pitik og kasingka o muputik og dugo para mutuyok sa imong lawas. Kani, ang brain importante. Vital kay siya. Kung mo shutdown ang brain, patay kita. Pero dili kaya buhaton sa brain ang kaya buhaton sa heart. Amen? In serving the Lord, siguro, ako na ako'y kaya buhaton nga I can do it very well. Pero, napur kaya buhaton nga dili na ko kaya. Nga importante po para sa simbahan. Amen? Ang itong worship team, how can sila manganta? Di ba? Pero, one way or another, I'm sure nga, naagay skill ang atong multimedia nga wala sa atong worship team nga kinahanglan po para guwapo ang atong presentation dire. Di ba? Oh, ako, na ako'y gift of teaching nga musturya dire in front. Pero kung pakantahon ko ninyo, that's a different story. Bidyoke na lang kita. No, pasayawon pa yung ko. Magstorya min Pastor Blair na, heart to heart. So ana, di ba? Each and every organ importante, pero naay isa ka organ nga kaya niya buhaton ang dili niya kaya buhaton sa isa. Unsa may problema, usahay mo there's comparison. You don't want to serve because may man na siya good kay hawad maguna siya good. May maguna siya good kay dako magunig simbahan. May maguna siya good kay iyang ginikanan, supportive man kay siya. May man siya good kay kanang kumpleto man lang pamilya. Ako nga broken man kay ko. Am I worthy to serve? Di ba? That's the problem. Just like any other organs, isipon nimo, naadyo kay kaya mai-contribute sa body of Christ. Amen ba? Amen. Ikaduha, all of these organs are in communication with each other. Inay mo katapad, communication. Oh, nagstorya na sila. No, ang brain, heart, lungs, liver, kidney, they are all in contact and in communication with each other. Usahay, we want to serve. Pero, ang imuhang way nga pag-serve, it should be done, I'll just do my thing. Kanang, buhaton na lang ako kung gusto na akong buhaton. Without talking, without engaging with others, without teamwork. Di ba? Repeat after me, teamwork. Ang church, ang pag-alagad kay Lord, is teamwork. And in teamwork, there should be communication. Di ba? How can a team operate without communicating with each other? So, ang nag-speak kay sa quadring, ang ato mga senior pastors, alagaan man kita nila tanan, di ba? Pero dili man ni sila omniscient, nakabalo sila tanan sa mga nagkakahitabo sa itong kinabuhi. That is why, kinahanglan nato sila, kailangan natin mo communicate, we have to inform, we have to tell them. Naman tayo mga delegated leaders, kung na kay life group or network members, network leaders, we have to inform. We have to communicate. Kung na mga gathering, na mga activity, di kakaadto, palihog, pag-inform. Amen? Pila pag PM, di ko kaadto kay inganing ana. No? Sa kuang experience din sa church, naman kay mga panahon nga di ko kaadto kay for some reason. Muingon ko sa ato mga senior pastors kay Pastor Blair. Wa man ko kasulay ingnan ko niya nga dili dok pasagdi na imong pasyente diha bala mga matay na sila. Mag-worship kita. Wala mo kasulay ana. Reason na po na ato mga naadire.
Pero mag-inform ka. Kaya basig, labi na kay function, hindi ka mo adto, then problema gina siya. That is why we really have to communicate. Tapos, we have to understand that all these organs, imong katapat, all these organs, no, everybody here in church are all important and vital. Kitang tanan dire importante og doon na tayo kaya i-contribute dire sa church. Pero, just like the human body, naay brain. Amen? Ang brain, gidesign na ni Lord nga siya mo process sa tanang everything that's going on sa tuwang lawas. Example, kung maabot niya itong wali alas 12, gutom na kayo. No, moingon na imong stomach niya. Brain, wa na ko'y sulod, gutom na. Pag-abot sa brain, may brain, amaw ba? O sige, lakaw na di, gawas na dire. Gamita yung lihok tiil, o lihok ang tiil. Gamita ang mata, pangita o karinderya sa kamukaon. Oh, muna trabaho sa brain. Niya, mangita ang mata. Oh, kapag abot ito, oh, baba, sulti, unsay gusto nimo. Oh, kuha kwarta, kamot, bayad. Oh, pagkaon na kamot, kuha kutsara tinidor, baba, abre, kaon. Muna trabaho sa brain. Siya mo process tanan. In the church, kitang tanan, we are all in contact with the Lord Jesus Christ. Siya magiging ang head sa church. Siya magiging ang pinaka-boss sa to tanan. But on a particular church, na ay brain gidelegate ang Ginoo. Doon ay mga delegated authorities. Repeat after me. Delegated authorities. Oh. Diri sa atong setting, atong delegated authorities, of course, ato ang mga senior pastors, network leaders, life group leaders. If we want to serve, there has to be an effort of submission. Sige, repeat after me. Submission. Kung ang imuhang tinae, dili na mo submit sa imong brain, kalibanga gina. Oh, dili pa panahon mo, pero wa man i-submit kay na something wrong. Ah, wala. Dagan. Dito. Wa pa kaabot sa asa dapat mo. Wa na. Di ba? Wa may submission. Oh, kung imong tiil, imong heart, dili mo submit sa imong brain, imingon ang brain, o nag-relax naman ka, naglingkod naman lang ka. So pag beat lang dihag 60 to 90 beats per minute. Gagig ulong heart, dili yun. 100 beats per minute. Di maghangak ka. Maglingkod ka, maghangak. Palpitate. Wa man mo submit. There has to be submission. Amen? Romans chapter 13 verse 1, everyone must submit to governing authorities. And the governing authority in our local church are our senior pastors. Amen ba? Number 4, everything is in a delicate balance. Alright? Doon ay balanse ang atong lawas. Unsa maning balanse? Dili pwede nga work lang tanan o dili mo slow down. Diba? Repeat after me. Slow down. Sometimes, mag-serve ta kay Lord, maabot yun ang burnout. Nga naman, we don't slow down. No? Wala na ito i-consider ang burnout. Ang ato ang kidneys, or butan na ito ang heart na to, atong heart never shuts down. Di ba na mo shut down? Magsige na siyang pitik. Sige daw, sulay daw shut down si mong heart. Di ba? Cardiac arrest. O, di ba? Dili na, magsige na siyang pitik, pero mo slow down na siya when it's time to slow down. Amen? O, ang ato ang brain, wala mo shut down imong brain. Sige, nag-function. Bisan pag matulog ka, sige, mabutang magdamgo, no? Sige ka po nag-function imong brain. Pero it will slow down. Kaya kinahanglan ka mo rest. Kinahanglan ka mo pahulay. Ang ato ang mong problema usahay, no? Natay tendency nga gusto na to problemahon tibok kalibutan. Gusto na to problemahon tanan. No? Where in fact, we were not designed by the Lord nga problemahon tanan. In fact, ingon gani siya sa Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Come to me all of you who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Ihatag sa ako, nganuman, ihatag kay Jesus, because we were not all designed para problemahon ang kalibutan. Mo nang, we have to choose our battles. Amen ba? Ingnan mo katapad, choose your battles. Because po, choose your battles. O, unsa ang battle nga imong ipilion? Katong gihatag ni Lord sa imuha. And always remember, the battle belongs to the Lord, to Him. Amen? So the Lord made the church as His body. No?
Ang church man God always gi-describe sa Bible as the body of Christ, no? So as His body, just like the human body maintains a delicate balance of function, equally important and equally organized. So, ingon pa diha, you were knit daw, no? You were created delicately and you were knit. So nako example diri, kanang knitting, kanang bitong maggansilyo, to weave, to the hedge. So kani siya, ang nag-knit ani si Jade, no, akong anak na iyang ko ani siya. Kalo ni siya, no, cap ni siya para sa mong iro. Yung niya, nahan pa siya mga projects, so mura daw niya nahuman, so mura pa daw kong idala. So, di ba kung mag-knit, mag-weave, na siya purpose? Repeat after me, purpose. Kanig, himo ni Jade para kalo sa mong iro. Ang uban, mag-knit, mag-weave para himuong clothes, himuong bags, di ba, socks, habol, na purpose. Okay? Therefore, kita, ikaw, ako, nga ginit ni Lord in your mother's womb, naapog kay purpose. Amen? Ini mo katapad, na ako'y purpose. O, na akay purpose. Dili lang ta random circumstance diri sa kalibutan nga naglutaw-lutaw lang sa itong mga kinabuhi. Naatay purpose. Kay ginit man ka. Gihimo man ka. Yeah, remember, knitting takes effort and time. Naghago si Lord sa imuha. Muna if ma-feel nimo nga murag wala may ko gina pansin kayo diri sa akong mga leader, akong ginikanan, sa akong gitrabahuan, sa akong boss. Mind you, before pa tanahimo, nanay ni pansin nimo, nanay nagkahago-hago og himo sa imuha. Kinsa man to? The Lord, ang Ginoo. Amen ba? Oh, so always establish your confidence in God. Amen. So, mauna, usahay, natay mga talents and skills nga gihatag ni Lord sa tua, mahimo siyang underdeveloped. No? Mahimo siyang dili kay siya mo progress kano man kay wala man nato offer sa purpose to where nga gi-allocate ni Lord, sa purpose why it was created by God. For example, kaning kalo nga gihimo ni Jade para sa mong iro, ang purpose ani kalo man sa mong iro. Kung ako'y mo kalo ani, mahimo siyang katawanan, di ba? It didn't serve its purpose. Therefore, kung ang imuhang mga talents, mga skills, i-offer ni mo na sa purpose that the Lord gave you, it will have its completion. It will have its purpose. It will have its fulfillment. Amen? Oh, example, how'd ka mukanta? Pero mukanta ka sa video, okay ra gyud pod. Di ba? Why not try to present yourself diri sa music team? Di ba? Example lang. How'd ka musayaw? Pero manayaw ra man pugag Christmas party. Mahapit naman Pasko. Why not present yourself diri sa ato ang kuan? Oh, praise dancers. Di ba? How'd ka mustorya? Kanang grabe ka welcoming nga, good morning sir, good morning ma'am, ana. Why not offer yourself to sa ato ang mga doorkeepers? Di ba? Kaya ang imong talent na gihatag ni Lord sa imuha will serve its completion, its purpose. Amen? So just like this painting, so nanaputay painting ay ipakita, no? So, di ba kaning artwork, ay actually napo ko diri. Thank you, Madam Assistant. So kaning painting, nag-paint ani akong anak na pod si Red. Okay, siya nag-paint ani. Di ba? Okay, no? So di ba kung makakita kag artwork, kisa man ang una nimong ma-appreciate. Of course, ma-appreciate nimong art, pero kisa man nimong una ma-appreciate the artist, di ba? Ha? Ang papa. Father God. Oh, tama. Ang artist, di ba? Ma-appreciate nimong artist. Yawa aning nagkimo ani. Uy, apo man kayo ang color combination, no, ang concept, everything. Di ba ko art critic, no, pero ako mo tanaw, gwapo gyud, di ba? So ma-appreciate gyud mo ang artist nga naghimo. Just as the same sa ito ang talents and skills, if you present it here to the Lord, kinsa may ma-appreciate? Kinsa man? Si Lord nga naghatag ana imong talents and skills. Ahawdan niya mo kanta, uy, glory to God, nga gi-bless niya ning tawanan ni with very good quality of voice. How do siya mo encourage worship? Amen ba? How does sa multimedia? Uy, kasi mo naghimo ani. Grabe no, gitagaan siya. Mag-glorify ang creator. Mag-glorify ang the real
The real artist. Amen ba? So, ibig sabihin, just like this artwork, you can say that the artist must be really good. If we use our skills and talents for Him, He is glorified. Amen? Sige, repeat after me. God is glorified. Okay, Psalms 139 verse 19. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. So kisa ba diri among us nga kanang feeling bitaw nimo murag pointless imong life? No kanang walay sense of fulfillment imong kinabuhi. Kisa ba diri ang kanang murag kanang murag wala ba murag cycle lang ba? Murag bitaw kanang on repeat lang imong life kanang Sabado, Domingo, no? Inang murag kanang balik-balik lang ba? Kisa. Sige, taas ka mo kinsa naka-feel ana while may inom kog tubig. Amen. Everyone, di ba? So, na yung mga times nga our life seems to be pointless, no? With one problem, solution, and then the cycle repeats, no? Every victory, one success, and another, and then repeat na pod, no? We have to understand, number one, that you have a story to tell. Amen? Your life is a story. Sige, ingnan mo katapad. Your life is a story. Because sapod, your life is a story to tell. Oh, di ba ang story dili man cycle? Di ba? Kung wala tagabasag libro, kanang gatanaw kag salida. Di ba napay salida nga intro lang tanan, beginning lang tanan, di ba? Naman ginay cycle, naman na siya storyline, di ba? Na isugod, mga characters, i-build up nilang story, na i-climax, sinumbagay na, unsa ba diha? Yan ay ending. Di ba? Depende sa author. Kung unsay gusto niyang ending, happy ending, sad ending. Kita ang author sa itong life, si Lord man. Amen? Si Jesus man. So, nindot siguro ang ending na to, no? Amen? Oh, so ang nag-reflect sa kuha ni katong kanabitong sa to mga tombstone, mabot ng ginakamatayo, no? Di ba naman ay date diha? In between, ana, is a story of your life. Amen ba? So we were not made to live a boring cycle of life or to be in a loop. No, God made the blueprint of our lives. So, tanan natong kinabuhi, na layout na ni Lord. All we have to do, sige, I want us to get this. All we have to do is to fulfill it. Amen? To fulfill it in the Lord. Amen? I-fulfill na to ang story nga gisulat sa atoong author sa itong kinabuhi, who is the Lord Jesus Christ. Nga naman, na-layout naman tanan ang blueprint sa itong kinabuhi. In our cells, there's such thing as DNA. Okay? O muna yung itsura. Or deoxyribonucleic acid. Kanang DNA na nasa ato ang each and every cell. Everything about you is there. Color si mong buhok, color si mong mata, the way ka mo storya, imong mga mannerism, unsay mga hilig nimong pagkaon, pati mga sakit, kung asa ka vulnerable, naa diha sa DNA. Ibig sabihin, everything good, all information about you is already there. All our lives are already established in the Lord. All we have to do again, di ba? Parehas sa ito naa kay DNA, ang kinahanglan na lang nimong buhaton is to fulfill it. Amen? Sige, repeat after me. Fulfill it. Yes, fulfill your purpose in the Lord. Amen ba? Kay siya man na naghimo, siya man na nag-create, siya man na nag-layout. Ang atorag yung buhaton is to fulfill your purpose in the Lord. Whatever is your shape. Amen ba? Because, next slide is, we are all shaped for His purpose. Sige, read with me. We are all shaped for His purpose. Amen. The Lord made us delicately wrote the story of our lives from beginning to end according to His purpose. Di ba? Na may author sa imong story. Ikaw ba nag-write sa imong sariling story? Bisan saan mo write sa imong sariling story,
Dili gyud na mas matuman kung unsa ang author gyud ang bida sa story, di gyud na siya kabuot kung unsay mahitabo siyang istorya. Ang magbuot gyud ang author gyud. Amen. We have to accept that. Kay usahay mo maguna gina-introduce sa kalibutan karon, you have the right, you need to write your own story of your life. No, you are in command with your life. Every day is an empty page, di ba? We don't disagree with that. Every day is already a fulfilled page. Kompleto na. All you have to do is to fulfill it. Amen? Muna nindot ani. Di ba kung maayo ang author, maayo po ang story. Di ba? Amen? Oh, kada mga salida, pag Steven Spielberg na, mag-expect yung ka nga, quality gina, gwapo gina, di ba? Nindot gina siya. O, pag isa pa ba yung mga famous yung mga kuan, Steven Seagal? Sa Pilipinas, ako na ilan, si Joel Lamangan, Ramangod, katong, Lino Broca, kanang mga artist ba? Siya man ang siya author, siya man ang director, writer, expect yung ka gwapo yun na ang story, Where in fact, gwapo yun, mga award-winning yun. No? So, kita di ay, kaya ang authors to kinabuhi si Lord man, no? Who is excellent and good. Hato pa ang story sa mong life, award-winning din na. Amen? Di ba? Inay mo katabad, pang-famas ka pala. Di ba? Award-winning din ang story. We are all designed for goodness and excellence because the one who wrote our story is good and excellent. Amen? Okay. Nakuha na nato. We want to serve. We want to fulfill our purpose. Lord, gusto na ko mong serbisyo. Question is, how? Unsa man ang ministry? Sige mo tag-storya, ministry. Di ba? What then is ministry? Unsa gid ang ministry? Di ba? Kay kanatoy kay isa nga nakoy nakastorya, unsa man gid ang ministry? Ano ba? So, daghan ko gipangita nga mga theological about ministry. Muna pinaka-simple and pinaka-applicable na definition sa ministry nga para to mag-grasp. Ministry means serving others in the name of God. Amen? Meaning, serving others in the name of God. The act of doing God's work by helping, teaching, guiding, or caring for other people. Okay? And comes from the root word minister, meaning servant. Amen? So, servant. Amen? So, meaning, the sole purpose of ministry is, isa lang yun na siya. Of course, to help people, to edify others. Pero ang sole purpose na niya is to glorify God. Amen? Inay mo katapat, glorify God. Kung mo join kang ministry nga naapakailaing agenda other than glorifying God, it will not work. Di na siya mag-work. It's either di ka magdugay or kadugayan ni mong perform sa imong ministry. Mediocre na lang ka. Remember, we are serving an excellent God. Muna maning kamot kita mga excellent ta. No? Sa ito ang ginahimo. Buhaton nga itong best. Buhaton nga itong best sa ito ang mga trabaho at mga negosyo. Kanapakang pagserbisyo sa Ginoo, dili na ito buhaton ang best, di ba? Because loving is serving. Amen? Ingon pa si Lord, John 14 verse 15, if you love me, you obey my commandments. Di ba? Tapos, ingon unsa may commandment ni Lord? Di ba? Na ang 10 commandments, of course, pero ang gibuhat ni Lord, para di na kita maglibog, ibutang niya into 2. No? 2 commandments. Matthew chapter 22, verse 37 to 39. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. This is the first and greatest commandment. Second, love your neighbor as you love yourself. Higugma ang Ginoo with everything that you have. Okay, higugma po ang ubang tao. Yung mong silingan, mong neighbor. Unsa man mong reference of loving our neighbor? Yourself. Sa'yo na dyan kayo sa sabton, di ba? Para di of course, we have to memorize the 10 commandments. Pero all of these commandments, muna yung Jesus, the commands of the prophets, cling on to these 2 great commandments. Kanang love nga ginaingon diha, that is, ang iyang original translation na is agapaw or agape or agapeic love. Ibig sabihin, to love unconditionally, sacrificially with deep commitment, not just emotions, but action.
Ina mo katapad, action. Oh, lights, camera, action. Okay, pang famous biya ka, di ba? So, kanang love diha, it's not just a feeling, but a deep commitment for the Lord. Mo nang kung mag-commit tag ministry, nag-commit yun ta. Amen? Kung ni-appeal kag life group, ni-appeal yun ka. Amen ba? Oh, dili kay naakadire, next wala na po ka. Of course, na may mga reasons po, no? Valid reasons ka nung dili maka-attend. But, we really have to desire nga ato ang yung ma-meet ang atong commitment kay Lord. Kay wala man ka ni-commit si mong life group leader. Wala man ka ni-commit kay Pastor Blair o kay Pastor Che. Kay Lord ka nag-commit. Amen? Therefore, ang maningil ni mo si Lord. Ang imong life group leader, igor na, mag-okay-okay. Ha, okay, wakato, aday, o sige, okay. O, sunod na po na, God bless you. Pero, ang nakitulubagon sa Ginoo, ana, kamo may nagsabot. Amen ba? Oh, kamoy nagsabot. Tingnan mo katapad. Kamoy nagsabot ni Lord. Laka. Oh, waka ni appeal. No. Nila. Of course, ay valid reasons ang anong dili ta makaadto. Di man punta mga legalistic jud kayo. But that's what I'm saying. Ang atong commitment diri sa church, it not just to people but to the Lord. And isa ka point din ha is katong gingon ni Pastor Blair ganina. Mark chapter 10 verse 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Nganong mo serve man ko? Nganong dili man? Di ba? Nganong mo serve man ko? Nganong dili man? Even Jesus Himself served. Di ba? Sometimes man God, we have to deal with this. We have to talk about this, no? Although 5 minutes na lang ko, no? But we have to talk about this. Sometimes we are too proud and arrogant to serve. Amen? Proud and arrogant to serve. Amen ba? Oh, doktor ko, surgeon pa ko, chief of hospital ko, mo serve ko? So what? Jesus Himself is the greatest physician. Amen? Mutambal ang mga masakiton, maayo mga buta, mga bungol. Unya, ang kabalo mo unsay pinakagrabe ibuhat ni Lord? Nibuhig patay. 4 days dead, Lazarus. Kana siya, it's impossible. Gihimo gina ni Lord para to give a monument yun kung kinsa siya o kung say kaya niya buhaton sa itong kinabuhi. Amen? So mo na kung kay patay nga sitwasyon, kaya na buhion sa Ginoo. Amen? Oh, Lazarus, gilubong na. Gilubong na. Oh, giyon sa pagbuhi, wala defibrillator, wala gi-intubate, wala epinephrine, wala. Ningon lang, bangon dia Lazarus. Nigawas. Walay doktor makahimo ana. Amen? Mo nang bisag pag doktor ko, so what? Let's serve the Lord. Amen? Amen. Oh. Because ministry or service is not just for the pastors, the leaders, kaning mga naadiri gasura every now and then, but for all of us. Ano man, si Jesus manggani, anong dili man ka? Amen? Kitang tanan, we are all called to serve. Amen. So how to serve? Diri na mosulod ang ato ang shape. Alright? So ato ang shape reveals your ministry. Nana siya mnemonics ang shape, no? S-H-A-P-N-E. S, una is your spiritual gifts. So kani mga spiritual gifts, mo na siya mga gifts ang gihatag ni Lord sa toa nga dili siya natural but given to us by the Lord. No, sa Romans chapter 12 verses 6 to 8, gisulti diha, we have different gifts according to the grace given to us by the Lord. So naadiri ang gifts of prophecy, no? Kanang makakita dreams, no? Makakita og mga declarations sa imong kinabuhi. No, they can speak God's message with clarity and truth. Napoy serving kaning mga PA, ka-natural jud kay sila mo serbisyo ba? Mutindog pa lang si Pastor Blair, kuhaon na ng bag. Di ba? Murag mana pa lang tubig dayon. Ano ba? Kanang mga yana nga mga kanang ability to serve naturally, teaching, no, explaining and applying God's word clearly. Napoy encouraging. No, na ibang tao nga mayon lang siya nga, "Bay, kaya ni mo na. God bless you." Encourage siya kay ka. Kaya ni gud kay nimong day. Ano man, na siya spiritual gift of encouraging, di ba? Munang isa kita usahay, di na to i-underestimate ng encouraging people because you don't know who needs it. Amen? Kanang moingon lang ka nga, kaya ni mo na bay. God bless you.
Wala ka balon sa impact ana sa tao ba? No? Akong short experience ana katong naglinog sa Davao del Sur nga naguba gyud tanang mga kuan dito. Gingnan ko sa mong gobernador at that time. Sige lang, Dr. Aso, hold the line. Kato lang yung statement, grabe na ko ka-encourage. Nga, okay, hold the line. Kuan kita, ana. Kato lang ha, so you never know. Would you kabalo kung unsay impact, ana. Next, giving. Na yung mga tao nga, natural dyan kayo sila muhatag. No? Dali na dyan kayo mukuot sa bulsa. Ako na ilan na si Pastor Blair. Si Tats. Sa'yo na dyan kayo ba, bro? Oh, may problema. Bang! Ano ba? Diba? O say, kita, imo pa mang, saba, deserving ba na kung itagaan? Nagi ba nga, sugi ko ba ko to? Oh, sige, oh. Diba? Nagi na, it's a gift. Napoy mercy. Dali lang maka-empathize with others. No? Dali lang sila maluoy. Next, ato ang shape, ang ato ang heart, ang ato ang passion. One letter H. Katong si Jade, nag-appeal siya cheer dance. Nakita na mo nga grabe siya ka-passionate sa iyahang pagsayaw. Grabe kay ka-passion niya ba? So, happy kay mga ginikanan nga nagatanaw. So, nag-speak si Lord sa kuha ato nga, siya, ato ang Father in Heaven, kung makita niya ang imong ka-passionate, imong heart, passionate kayo sa pagserbisyo sa iha, happy kay siya nagtanaw. Amen ba? So, kaniya ato mga praise dancers, grabe ka passionate magsayaw for the Lord. Happy kay nagtanaw si Lord, ana. Akong anak ko, grabe, how damn sayaw, oy. Diba? Kanang mga nag-serve diri, gakanta diri. Kanang mga band servants ay kanang mga doorkeepers, diba? Good morning, welcome to church. Diri ka lingkod, diba? Grabe ka passionate, happy kay si Lord, ana. Ato mga abilities, mo na ang letter A sa shape. Abilities, kanang mga talents kay mo haragyod. Howd ka mo kanta, howd ka mo sayaw, howd ka mo storya. Sunod ang P, personality. Nimo unsa ba imong personality? Extrovert ka ba? Extrovert is kanang okay ka, you're so fun with people. Komportable ka sa imong daghang tao. Daghang ka storya. Ana, introvert, pre na ako. Murag gusto na ako isa. No, thinkers, mo man sila daw. No, mga kuan gyud, nga analytical people, task-oriented. Ana, akong wife, grabe na siya ka-extrovert. Nga, pag human sa service, dugay kay may makagawas. Kay iyang, ano siya? Oh, so, mo compliment me. Kaya ako, introvert man ko. Wala ka ako, okay. Ano naman ko? Siya, so, kana siya, magamit na to glorify the Lord. Next, experiences. No, letter E. Experience. So kana mga kasinatian nimo, mga testimony nimo, imuha gina. Amen. Oh, wa may lain na ka-experience ana. So mayon ka nga gibag-o ko sa Ginoo. Mo ni ang gibuhat sa kong kinabuhi. That's very powerful. Kay ikaw magyud na. Nahitabo man na sa imuha, no? So kani atong shape, spiritual gifts, heart, abilities, personality, experiences, pwede na ito na itanan magamit to glorify God. Amen? So usahay na yung mga barriers of serving. Number 1, I'm too busy. I'm not qualified. Well, everybody's busy. All we have to do is to prioritize. Amen? Yun ang mga katabad, prioritize. I am not qualified. Again, no, wala agad siguro qualified. But remember, God qualifies the called. Amen? Fear of failure. Dili ka mag-serve kay mahadlo ka ma-fail. Mahadlo ka mamali. Kung imong buhaton nga ikaw lang gyud, mahadlok gyud ka. But remember, kani ato mga trabaho dire, this is a Holy Ghost project. Amen? Oh, dili ni Ghost project, Holy Ghost project ni. Amen? Ang spotlight dire, ang show dire, kay Lord ni. Iyahaning stage. Dili niya tuwa. Ako din istorya lang ko. Pero kay Lord ni. Meaning, He will empower those whom He calls. Amen? We can do all things through Christ who strengthens us. So kung ikaw lang yun, ako magwali. What? Magwadyo ka. Diba? Mag-life group ko, mag-lead ko life group. Hindi na pwede. Hindi na ko kaya na. Ano gini mo na kaya? But with the Lord, kaya ni mo. Amen? Comparison, again, be faithful with what God gave you. Unique lagi ka. Kaya lagi ni mo na. Amen? Nakakay capacity nga dili kaya buhaton si mong kauban. Amen? Alright.
So, benefits of serving the Lord, no? Upat ka benefits. I'll just go with this quickly. Spiritual growth, mas mutubo imuhang relasyon sa Ginoo. Kung mag-alagad ka siya ha, there is joy and fulfillment sa ato ang kinabuhi. Number 3, there is unity and strength in the body of Christ. Dalikitan lang, kadali lang dyan kayo. Ang atong church, daghanig problema, daghag challenges ang simbahan, daghag imperfections. Okay? Challenge dire, if you serve the Lord, if you serve in ministry, you are part of the solution and not part of the problem. Amen? Oh, do you want to be part of the solution? Amen. And lastly, but not the least, no? 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor is not in vain. Wala tay pwede buhaton kay Lord nga dili niya kaya i-reward. Amen? Kung ikaw, walay nakakita sa imo pag-arrange sa mga chairs dire, walay nakakita sa imo sa pag-map nimo diha sa Tweed Hub, no? Walay nakakita sa imo trouble pag-arrange ng mga PowerPoint diha, no? Kung walay nakakita sa imo pag-set up aning mga wire dire, but I tell you, igsuon, God saw that. Amen? Hindi mo katabad, God saw that. Nakita na ni Lord. Not in vain. Wala tayo pwede mabuhat nga mahimong empty, mahimong useless, not without result with the Lord. Amen ba? Amen. Sige. I will go straight to the call to action since time's up naman ta. So, since kita man tanan rin ay mga cellphone, no? Amen ba? Sige daw. Palihog ko flash itong slide nga call to action. Yan, sige. So, I want everybody to please ilabas ang mga cellphones natin. Tapos, picturein niya siya. Picturein niya nga slide. Picturein na siya. And then, unya, pag downtime na, natas itong mga balay, or wala kayo itong buhaton, I would like to encourage you. No? Pag-meditate and try to answer these questions. Tapos, i-post sa atong GC. Amen ba? O, i-post lang God. Pwede Bisaya. Dili kinahanglan nga, pwede God i-chat GPT, pero kanang imong idea ha? Ayan lang po ikaw ang chat GPT. Kaya basi magparihat ang answer tanan. So, ikaw lang, ano sa gikuan mo? Ibutan dito, ibutan lang sa kung wala pa ka sa GC, kung example, VIP ka or something, karon na ka nakadto, ang imuhang nag-invite sa imuha, no? Or kung na-walk-in dire, kung naaba, na-walk-in, kanay mong katapad, ingna nga, unsay messenger ni mo, Brad, or sis, kay sa imuha na ko i-send. O mga life group members, sa tuwa mga GC, ibutang nila. Amen? So, I'll give you a short lang na kuan, just 1 minute to think about it. And then after that, let us seal everything in prayer. Sige, 1 minute starts now.